Angelus POV. I change your clothes kasi basang-basa ka? Dinretso kita dito kasi baka masundan ka ng mga tauhan ni Stella sa ospital. It's my new unit. Wala nakakaalam nito kaya dito kita dinala. Napasinghap ako. He changed my clothes? Ibig sabihin nakita ni Austin yung katawan ko? Ikaw ang nagpalit ng damit ko? Paninigurado ko pa. Bahagya itong umiti at nahihiyang tumango. Halos mawindang ako sa kumpirmasyon ni Austin. But, di ako tumingin. Yeah, my eyes were closed when I'm changing your clothes. Promise. Nauutal pa nitong sabi. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Paano niya ako papalitan ng damit nang nakapikit? Pero ano pa nga bang magagawa ko? Tapos na. Promise. Napanunok pa to bago alanganing tumango. Salamat, Austin. Tsaka tumalikod na ako sa kanya. Naglakad ako pabalik sa kama at binuksan ang kortina para tumingin sa labas. Kanina pa pala ako nakaharap sa kanya nang walang suot na panloob. Ano kaya iniisip niya habang nag-uusap kami? Madami pa sana ako gustong itanong sa kanya, kaso bukas na lang kapag nahatid na dito yung mga gamit ko. Yung may suot na akong panloob para komportable akong humarap sa kanya. Babe, narinig kong kunwaring ubo niya. I cooked food for you. Gusto mo dalan kita dito or doon ka kakain? Pupunta na lang ako sa kusina mamaya, Austin. Sagot kong nakatalikod pa rin sa kanya. Pero pakiramdam ko tumatagos pa rin yung mga titig niya sa akin. Baka nga nakatingin to sa matambok kong pang-upo. Nako-conscious tuloy ako kaya napaupo ako sa kama. Nakakaya naman kung aabalahin ko pa siya. Kaya ko naman ng kumilos kahit nanghihina pa rin ako. Okay, sige, lalabas na ako para makapagpahinga ka na. I am just in the next room. Pumasok ka na lang kung may kailangan ka. Pumasok? Nanlalaki ang mata kong sumulyap sa kanya. Ngayon, naka-side view na ako. Kumatok. Yeah, kumatok ka lang kung may kailangan ka. He boyishly smiled at di ko maiwasang humanga sa kagwapuhan niya. Kahit may edad na tong si Austin, hindi pa rin halata sa mukha niya. Kaya niya makipagsabayan sa mga kaedaran nito. Ano na naman ba itong naiisip ko? Bakit ba kasi nasisingit pa rin tong utak ko ang paghanga ko sa kagwapuhan niya? Bago to lumabas, napansin ko. Napatingin pa to sa braso kong nakatakip sa aking dibdib. Napansin ko medyo namula pa ang mukha niya bago to umiwas ang tingin sa akin. Hindi ko rin maiwasang hindi mamula. Paano? Lahat pa sa akin medyo may kalakihan sa normal. Sabi nga ni Gina, asset ko daw tong dibdib at pang-upo ko. Huwag mo nang takpan. Bulong-bulong pa nito bago lumabas. Ano daw? Tanong ko sa sarili. Pero nang mapagtanto kong para itong dibdib ko ang tinutukoy niya, gusto ko siyang sundan at batukan. Napakabastos. May pa-promise pang dito mingin. May araw ka rin sa akin, Austin. Pero ngayon, kakain muna ako. Kasi tumutunog na yung tiyan ko eh. Kaninang alas 4 pa ang huling kain ko at mag-aalauna na ng madaling araw. Bukas ko na iisipin kung anong sunod kong gagawin. Sa ngayon, magpapahinga muna ako at magpapalakas. True to his words, hindi siya lumalabas sa tuwing nasa kusina or nasa sala ako. Para kami nagpapatintero sa loob ng unit ni Austin. Tuwing nakikita niya ako, agad tong pumapasok sa kanyang silid. Minsan naawa na rin ako sa kanya dahil siya pa mismo nag-a-adjust para sa akin, kahit na kondo niya naman to. Kung gugustuhin niya nga, pwede niya akong paalisin dito kahit anong oras. Ilang beses ko na tong nahuling nakatingin sa akin sa labas ng silid niya. Pero kapag naman nakita niyang nakatingin ako, agad din tong pumapasok. Para tong schoolboy na nagtatago kapag nahuhuling nakatingin sa crush niya. Ang cute niya kayang tingnan. Kinikilig nga ako minsan lang naman. Araw-araw maaga ako nagigising dahil naglilinis ako at naghahanda ng pagkain namin. Napansin ko dito pumapasok sa opisina niya buong linggo. Palagi tong nasa silid niya. Ano kayang ginagawa niya doon? Nagtatrabaho kaya ito? Minsan kinakatok ko to para kunin ang mga labahin niya, pero di niya man niya pinapalabas sa akin. Hindi na raw kailangan at siya na lang daw ang gagawa noon. Hindi na rin ako nagpumilit, ang importante, nalinisan ko ang buong unit niya at ipagluto ko siya ng pagkain niya. Yun nga lang, nag-iisa itong kumakain kasi pumapasok din ako sa silid pagkatapos kong kumain at magligpit. May 2 silid dito sa condo ni Austin. Ang isa maliit lang. Ginawang gym kasi nga gamit pang ehersisyo. Ang isa para entertainment room dahil may malaking TV, tsaka may upuan din tulad nung sa silid niya. Ibang kulay lang ang nandito, puti at saka iba din ang tela, pero nakabalot na to ng plastic. Nagtataka nga ako bakit kayang hiling niya sa ganong forma ng upuan.
Maganda to pero mahirap gamitin kasi di naman pangkaraniwan yung forma nito. Magdadalawang linggo na ako dito. Nanghiram lang ako sa kanya ng laptop nung nakaraan kasi nag-email ako sa mga kaklase ko para sa project namin. Ang sabi ni Austin, kakausapin niyang din namin para makakuha ako ng final exam. Hindi raw muna ako kailangan pumasok. May kinausap din daw siya para bantayin ako habang nandito sa unit niya. May kailangan lang daw siyang ayusin bago ako makabalik sa normal kong buhay. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may banta sa kaligtasan ko. Pero laking pasalamat ko na lang din at nakinig ako sa sinabi niyang dito muna ako sa kanya. Hindi ko rin makontak si Gab or si Gina kasi wala akong cellphone na dala. Nahihiya din naman akong makiusap kay Austin. Nahihiramin ko ang phone niya para matawagan si Gab dahil alam ko naman beast mode siya pagkarating dito. Kamusta kaya mga to? Hinanap kaya nila ako? Isang beses umalis si Austin pero binili nito sa akin na wag ako magpapapasok kahit kanino. May asikasuhin lang doon sa saglit at babalik din agad. Totoo naman, kalahating oras lang, bumalik din to agad at doon ulit na malagi sa silid niya. Hinahayaan niya akong pag-alagala dito sa loob ng unit niya habang nasa loob lamang siya. Gusto ko na nga itong kausapin dahil naboboard din akong walang kausap dito. Konti lang din nakahain ko kasi nakakalungkot kumain mag-isa. Mabuti pa doon sa mansyon, madami ako nakakasama. Kamusta na kaya sila Nana? Sila madam kaya nasa mansyon pa? Makakabalik pa kaya ako doon? Siguro galit din ang mga to sa akin ngayon. Nalulungkot akong isipin na ang dating tahimik kong buhay biglang naging magulo dahil kay Stella. Kung tutuusin itong may kasalanan sa akin pero bakit ako nagtatago? Gaano ba kalaki ang impluwensya ng pamilya nila? Di binanggit ni Austin sa akin ang tungkol sa mga magulang niya. Nahihiya din akong magtanong baka ano pang isipin niya. Ayoko rin magkamali baka masaktan ko na naman ito sa mga salita ko. Sinabi niya lang sa akin na ayusin niya munang lahat at kailangan ko muna na magpalamig dito sa kondo niya. Minsan tinatanong ko rin siya kung sinong kasama niyang tumulong sa akin nung gabing yon. Ang sabi niya si Kuya Joel daw. Pero nakita ko si Kuya Joel nakatayo lang doon sa tabi nung sinasaktan ako ni Stella. Alam ko hindi sila makagalaw ni Kuya Karating dahil madaming tauhan ni Stella ang nakatingin sa amin. Si Kuya Joel kaya talaga yon? Pero ganun pa man, pinapasabi ko kay Austin ang pasasalamat ko sa pagtulong niya sa pagligtas sa akin. Kaninang umaga naman na umalis si Austin. Binili na niya ako na wag lumabas at wag buksan ng pinto kung may magdo-doorbell. Kagaya na lamang ngayon, may nagdo-doorbell sa labas. Kanina pa to pero hindi umaalis. Nung sinilip ko ito sa peephole, nakita ko ang kaibigan niyang pumunta noon sa bahay nila ang nasa labas. Siya yung nagpakilala sa akin kaso nakalimutan ko yung pangalan niya. May bitbit itong mga supot at halatang naiinis na ang mukha nito. Kasi kanina pa to naghihintay sa labas. Siguro naiinip na dahil wala man lang nagbubukas sa kanya. Nakita ko kinuha nitong cellphone niya tila may tinawagan. Pero agad din itong pinasok sa bulsa niya at nag-doorbell ulit. Ano nang gagawin ko? Wala akong telepono para tawagan si Austin. Saka hindi ko rin alam ang number niya. Paulit-ulit itong pinipindot ang doorbell. At talatang naiinis na dahil dire-diretso ng pagkakapindot niya. Akala ko ba ang sabi niya, walang nakakaalam itong unit niya? Siguro, naiingay na to sa kanya. Dahil hindi lang pagdodoorbell ang ginagawa nito. Kinakalampag niya rin ang pintuan at tila nauubusan na ng pasensya. Dinig ko pa ang mga mura nito. Brute, open this damn door. Kung ayaw mong iwan ko itong mga pinamili mo. Pinamili? Baka napag-utusan to ni Austin. Kaya siguro to may mga dalang plastic bags. Nagdesisyon akong buksan to ng pintuan habang nakabukas pa ang kabilang unit. Sakali mang may gawin tong masama, may nakakita lang ito. Pumasok dito sa unit ni Austin. Hindi ko rin naman kasi alam kung may CCTV ba dito sa loob. Shit, brute! Mura nito pero agad ding natigilan na makitang di si Austin ang nagbukas sa kanya. Napatras din ako dahil nagulat ako sa pagmumura niya. Hi! Nahihiya akong bati. Pasensya na matagal kong binuksan. Wala kasi si Sir Austin dito eh. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang matanto nitong kinakausap ko siya. Para tong napako sa kinatatayuan niya at tula lang nakatingin sa akin. Hello, I mean, sorry for what I did. Akala ko kasi nauna na si Austin dito. Pagpapaliwanag niya pero napansin kong mukhang nahihiya ito. Siguro dahil sa pambunga nitong mura na sanay para kay Austin. By the way, I brought here the groceries that we bought down. Can I come inside? Kung okay lang sa'yo.
Nag-aalangan man, pumayag pa rin akong ipasok niya ang mga plastic bag sa dala niya. Nakita ko pa ang babaeng kapitbahay na kumausap sa kanya, kanina na nasa labas pa rin. Seryoso tong nakatingin sa akin. Nginitian ko pa ito, pero di man lang ako ginantihan ng ngiti. Sa halip, tinaasan pa ako nito ng kilay bago pabagsak na sinara ang pintuan ng unit niya. Tulungan na kita. Alok ko pero agad na namang tinanggihan. Dinampot niya ang mga supot at dinala to sa kusina habang nakasunod lamang ako sa kanya. Ilagay mo na lang dyan. Ako nang bahala mag-ayos niyan mamaya. Sabi ko na akmang ilalabas niya ang mga nasa loob ng plastic. Matagal ka na dito? Tanong nito para lang may mapag-usapan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Baka kasi magalit si Austin kapag nagkwento ako eh. Gusto mo ng juice? Sa halip sagutin ng tanong niya, inalok ko to ng inumin. Siguro nahalata nitong hindi ako komportabling sagutin ang tanong niya, kaya iniba na din ito ang topic. Sabi niya tubig lang daw. Nauuhaw daw siya sa bigat ng binitbit niya dahil bigla raw siyang iniwan ni Austin sa baba. So magkasama pala sila. Saan kaya napunta si Austin? By the way, ako yung kaibigan niyang pumunta sa mansyon nila before. Callie, remember? Ano niya? You're Angelou, right? Marahan akong tumango. Di naman siguro makakasama kung malaman niyang pangalan ko. Shit! Who let you in, Villegas? Dumagundong ang boses ni Austin sa loob ng unit niya. Bigla akong kinabahan dahil mukhang galit ito. Diretso to naglakad sa pwesto ko, tinarang ang katawan niya sa akin. Halos hindi ko na makita si Callie dahil sa laki niya. Nakakailang ang pwesto namin dahil nakatagilid to at halos kalahati ng katawan niya nakaharap sa akin. Kulang na lang yakapin ako nito para di lang makita ni Callie. Patay ako nito mamaya. Kabilin-bilinan pa naman ito, wag akong magpapapasok kahit kanino. Angelou, ang tigas talaga ng ulo mo. Pagalit ko sa aking sarili. Tiyak malilintikan ako kay Austin nito. Brute, relax. You should be thankful to me dahil ako na nagdala nitong pinamili natin dito sa unit mo. Ang bigat pa naman, Brute. Saka, saan ka ba kasi pumunta? Bakit bigla ka na lang nawawala? Natatawang sagot ni Callie sa kanya, pero mukhang di man lang natinag si Austin. Galit itong pinasadahan ng tingin ng kabuuan ko, at doon ko lang na-realize, sobrang iksi pala ng shorts sa suot ko. Sobrang hapit ng spaghetti strap na damit ko. Ito kasi ang mga damit na pinadala ni Gina sa akin. Siya ang namili nito na nagdivisoria kami, pero minsan ko lang itong sinusuot doon sa mansyon, kung nasa kwarto lang kami at patulog na. Kaso wala akong ibang damit na pagpipilian. Ganito lahat ang pinadala niya. Nahiya naman ako manghiram ng damit ni Austin. Sinabi niya noong nakaraan, bibili kami ng gamit kaso tumanggi ako kasi akala ko maayos na damit ang pinadala ni Gina sa akin. Dude, di mo naman sinabi sa akin, kasama mo pala si Angelou dito? Eh di sana matagal na akong bumisita sa'yo. Nakangiting sabi ni Callie pagkatapos kinindatan pa ako. Alam ko wala naman iyong mali siya sa kanya, pero parang iniinis lang siya ni Austin. At ito namang si Austin halos hindi may binta ang mukha sa sobrang pagkabusangot. Daig pa ang nagtatantrum sa ayos niya ngayon. Angelou, ano palang ginagawa mo dito? Umalis ka na ba sa mansyon? Baling nito sa akin. She's my girl. Katulong po ako ni Sir Austin dito. Magalang kong sagot sa kanya. Nang pakiramdam ko, mali ata naging sagot ko dahil agad na pinagsalikop ni Austin ang kamay naming dalawa. Tinaas na pa ito para lang ipakita kay Callie. Marahang hinila ako paalis sa kusina, pero nanatiling nakaharang ang katawan niya sa akin at dinala ko sa loob ng silid ko. Dinig ko pa ang malakas na tawa ni Callie sa kusina at kung ano-anong pinagsasabi nito. You're Pee-wee dude. Pee-wee? Di ba chichirya yon? Paano naging Pee-wee si Austin? Eto naman si Austin inis na inis. Minumurang kaibigan kahit papasok na kami ng silid. Bakit kaya ang hilig magbura ng mga mayayaman? Parang normal na lang sa kanila ang ganong bagay. Umuwi ka na, gago. Pagkapasok pa lang namin, dumiretso to sa lagayan ko ng damit. Pero na makita nitong halos lahat ng damit ko ay maiiksi, lalo tong naiinis. Iniwan niya ako saglit sa loob pagkatapos bumalik tong may mga bitbit at t-shirt at pajama niya. Napakunot noo ko habang nakatingin sa damit niyang hawak niya ngayon. Pinasadahan ni Austin ulit ang tingin mula ulo hanggang paa. Tumigil pa ang mata niya sa bandang dibdib at nakita kong pag-alo ng lalamunan niya. Pansin ko rin biglang namula ang mukha nito na umabot pa hanggang tenga niya. My goodness! What are you wearing, baby? Your shorts are so skimpy and this tiny little top, it's so fit.
Sa'yo ba to o pambata? Kinulang yata sa tela. Maya-maya, di nakatiis si Austin na komento sa suot ko. You're giving me goosebumps and bone. Please baby, don't wear like this again. I've been controlling myself already but if you continue wearing this, I might lose my cool. Saad nitong tila nahihirapan. Sabi ko na nga ba may mali talaga dito sa damit ko. Si Gina kasi ayaw papigil. Alam ko naman di bagay sa akin magsuot ng ganito. Pinilit pa talaga. Ayan tuloy, napahiya ako kay Austin pati sa bisita niya. Baka isipin pa namang ito trying hard akong manamit. Pasensya na, wala kasi ako ibang maisusuot. Halos ganito kasi lahat ng pinadala ni Gina sa akin. Alam mo naman pong hindi ito bagay sa akin kaso wala akong choice. Nakatungo kong sagot sa kanya. Nahihiya ako sa ayos ko ngayon kaso wala talaga ako ibang maisuot. No, you're so hot on that. I mean, you look gorgeous baby pero ayoko may ibang makakakita sa'yo na nakasuot ka ng ganyan. Kaseksing damit? Napasingap ako sa sinabi ni Austin. Nagagandahan siya sa suot ko? Bakit parang nagagalit siya? Tsaka tinatawag niya na naman ulit akong baby. Naiinis ako sa sarili ko dahil bakit parang nagugustuhan ko ulit ang pagtawag niya sa akin nun. Here, wear this shirt and these jammies. Bukas ibibili kita ng mamahabang damit at iba pang gamit. Gusto ko sana kumontra kaso nakakahiya nga na sobrang iksi nitong mga suot ko. Sobrang laki din naman para sa akin yung mga damit niya. Pwede ko na nga maging dress yung t-shirt niya kasi halos umabot na rin to sa tuhod ko. Stay here. Huwag kang lalabas hanggat nandyan pa si Villegas, hindi pa tayo tapos. May kasalanan ka pa dahil pinapasok mo siya. Sabi ni Austin sa akin bago to lumabas ng silid. Hala, anong gagawin ko? Baka parusahan ako ni Austin. My God, Angelo. Ano ba kasing pumasok sa utak mo? Ano kaya ang magiging parusa ni Austin sa katigasan ng ulo ko? Nakatulugan ko ang paghihintay kung kailan aalis si Callie dito sa condo ni Austin. Sa sobrang pagkabagot ko kanina, humiga ako sa kama. At yun nga, nakatulog ako. Natatakot kasi ako lumabas dito sa silid ko dahil kabilin-bilinan niya. Dito lang ako hanggat may bisita pa sa labas. Ewan ko ba kay Austin? Bakit kaya ayaw niyang makipagkaibigan ako kay Callie? Gayong mukhang mabait naman to. Medyo maligaling nga lang pero feeling ko magkiklik kami. Feeling ko para din siyang si Gab. Masarap kaibigan. Yung tipong cool kasama. Siguro kapag naging kaibigan ko to, may dadagdag na sa listahan ko ng manlilibre sa akin sa Jollibee. Bumangon ako at naghilamos muna. Siguro wala na si Callie ngayon. Ilang oras din akong nakatulog. Sinuot ko ang damit na bigay ni Austin sa akin para makasigurong maayos ang suot ko sakaling mang nasa labas pa to. Mag-aalas 6 na ng gabi, kailangan ko pang magluto ng hapunan. Di ko sinuot ang pajama niya. May short naman ako at saka mahaba tong t-shirt niya. Masyadong malaki yung pajama niya para akong scarecrow kapag pinagsabay ko ng suot pati yung t-shirt niya. I feel so comfortable wearing his shirt. Ang ganda ng tela nito, tsaka amoy Austin pa. Sabihin ko na lang kaya siya na bigyan niya na lang ako para di na kami bibili ng mga gamit ko. Okay na sa akin tong t-shirt niya. Sanay naman ako sa ganitong mga damit nung nasa probinsya pa ako. Tsaka madami naman siguro siyang mga damit na pinaglumaan na. Sumilip muna ako bago lumabas. Tahimik ang paligid. Siguro nga nakaalis na si Callie. Dahan-dahan akong humakbang palabas para hindi ako makagawa ng ingay. Siguro nga nakaalis na si Callie. Ayaw kong malaman ni Austin. Nagising ako kasi baka parusahan niya na ako. Nakakatakot pa naman yung mga tingin niya sa akin kanina bago lumabas ng silid ko. Where are you going, baby? Halos mapatulan ako sa gulat na bigla itong nagsalita sa likod ko. Pakiramdam ko sobrang lapit ito sa akin dahil halos maramdaman ko na ang init ng katawan niya. Bakit ang hilig-hilig ni Austin na dumikit sa akin? Ilang beses na itong nangyari sa pagitan namin. Ito rin ang dahilan kaya niya nakuha ang first kiss ko dahil nakatali ang buhok ko. Dama ko ang hangin mula sa hininga niya na pumapaypay sa buhok ko. Angelo? Saad ni Austin sa napapaos na boses. Dahan-dahan akong pumihit paharap sa kanya. I saw how his eyes glistened with so much emotion as he stared at. Those kind of emotions that I haven't seen from anyone else before. Only Austin can make me feel like this. This feeling that I can explain when I am with him. Maybe it is because I still love him. He removed the hair in my face and put it behind my ear. He gently traced the side of my cheek going down to my lips. Ang bawat dampi ng balat ni Austin,
sa mukha ko, nagdudulot ng kakaibang init sa loob ko. Pakiramdam ko nag-iba ang temperatura ng bawat sulok ng bahay niya. I was breathing heavily at nakita ko pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko. "Baby," he said with so much affection.